Pero maganda na rin po yun siguro na ang patawag nila si PRRD para sagutin niya kung meron pang ibang mga tanong. At Tama. masakit po niyan, ako rin naaawa dito sa ating mga kapulisan. Nagre-report naman po sila at nagbibigay ng information sa atin na talaga pong talamak na naman yung nangyayaring illegal drugs sa buong bansa. Doon lang sa probinsya namin, yung mga chiefs of police doon na nakakausap natin, hindi ko nababanggitin isa-isa yung mga pangalan nila. At sinasabi nila sa atin na talaga pong dumami na naman yung mga illegal drugs sa mga kalye-kalye. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Attorney Raul Lambino mga kababayan. Abogado na mismo ang nagwiwika na naging talamak na naman ang droga sa bansa under sa bangag na administrasyon. Grabe naman talaga. Nawika niya na ang dahilan kung bakit patuloy pa na dumarami ang mga addictus benedictus sa bawat kanto ng ating lugar dahil nakikita nila sa harap ng media kung paano protektahan ng mga Senado. Nakasalanan talaga to nila Senator Risa Ontiveros, De Lima, Kong Abante, Kong Dan Fernandez, Kong Gonzales at Kong Barbers o itong mga nasa tuwad kong sapagkat pinapalakas nila ang loob ang mga adik na maghasik pa ng kadiliman sa anumang sulok ng ating bansa. Grabe naman talaga. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pa niya na kahit kaibigan niya itong mga nasa congressman, maling-mali ang mga ginagawa ng mga ito. Partikular na nga dito kina VP Sara at kay Tatay Digong. At isa pang highlight dito sa video natin ngayon mga kababayan, na itong mga papeles na isinampa para ipa-ICC itong si Tatay Digong nabaliwala. Buti naman mga kababayan. Nasabi nga ni General Macanas, walang matibay na kaso nitong Garma Guban at Espinosa. Lalo na't nabuking sila kay Colonel Grialdo na scripted lamang ang mga pinagsasabi ng mga ito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Quadcom, nagpapatuloy na Quadcom hearing Yes. sa EGK. Sinabi na po ni Vice President Sara Duterte na yung mga hearings na yan ay political attacks against Dutertes. Even Senator Bato de la Rosa said na lumalabas na yung priority ng Quadcom ngayon ay pabagsakin ang mga Duterte. May we have your opinion on this? Sa tingin po ba ninyo itong nagpapatuloy na mga hearings are political attacks against Dutertes at may kinalaman ba ito sa 2028 elections? Alam po ninyo, marami po akong kaibigan dyan ng mga congressmen sa House of Representatives. More particularly si Congressman Ace Barbers. Isa sa matalik kong kaibigan yan. Kaibigan ko yung tatay, the late father, former Senator Robert Barbers. At tapos silang magkakapatid. Si Lyndon is my brother in fraternity. Tapos si Ace, kasama ko yan, kalaro ko sa golf yan. And I have very high respect of Congressman Ace Barbers, who is the head of the Quadcom committee. I have very high respect of Congressman Akop. I tried to observe the way the other members of the Quadcom, kahit na yan si Congressman Benny Abante, matagal ko na rin kaibigan yan. We have worked in some many ways in previous years. Si Dan Fernandez, and the others there, I know them very casually. Pero as a lawyer and as a professor of political law and remedial law, the way the hearings are being conducted in Quadcom, sad to say, I cannot fathom, hindi ko maintindihan hanggang sa ngayon. Correct. Ano ba ang direksyon ng Quadcom na yan? At ano yung kanilang panukalang batas na kailangan nilang maipasa sa House of Representatives para mag-conduct ng ganong klaseng committee hearing? Anong ang aid of legislation niyan? Kung ang purpose naman nila, yung katulad niyan, pagpapatawag nila kay Inday Sara as Vice President, at ang pinagdidebatihan dyan nung una ay tungkol sa confidential fund, diniscuss na po yan ng ilang beses sa Committee on Appropriation, sa Subcommittee on Appropriation ni Congresswoman Kimbo. And I consider them also friends, like more particularly former Congressman Miro Kimbo, whose brother is a good friend of mine doon sa Senado. At natapos na yung issue na yan . At sinabi na po ni BP Inday Sara na
O hindi na ako nangangailangan kahit wag niyo akong bigyan ng budget, magtatrabaho pa rin ako. So what else? What kind of legislation yet to be passed by Congress in regard to what? The Tama. confidential funds of the Vice President. Eh bakit siya lang yung sininggle out na hindi bigyan ng confidential funds while other agencies are being given confidential funds? Or do we have to completely erase the confidential funds to be given to civilian agencies and just maintain intelligence funds to be given to the armed services of the armed forces, the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation and PDEA? Siguro, yan ay pagdating sa usapan ng appropriation of confidential funds, I think they have already substantial inputs. They have already substantial information that will help guide them to craft the necessary legislation as far as appropriations of confidential funds are concerned. Now, ano pa ang purpose nila na kailangan pa nilang tawagan si BP Inday Sara? For what? Yung kanyang mga statements na naman about things like that. I don't think the Quadcom, which is headed by the Committee on Illegal Drugs, chaired by Congressman Ace Barbers, that would have anything to do with what the Honorable Vice President is doing now in her office. No, hindi ko nakikita 'yon, no? At sabi nga nila, bakit hindi nyo imbitahan si PRRD? Si Tatay Digong na umapir din dyan sa Quad Committee. Just as like what Senator Pimentel did doon sa committee sa House, sa Subcommittee on Blue Ribbon, na ang in-invite mismo ay si President PRRD. At the President was very emphatic, very, very open when he says that I am responsible and accountable as far as the drugs policies that were implemented during my incumbency as president, quote unquote. So ano pa ang dapat nating hanapin doon kay PRRD? Pero maganda na rin po yun siguro nang patawag nila si PRRD para sagutin niya kung meron pang ibang mga tanong. At Tama. masakit po niyan, ako rin naaawa dito sa ating mga kapulisan. Dahil marami rin po tayong mga kaibigan at kakilala dyan. Hindi ko nababanggitin yung kanilang mga pangalan. Pero nagre-report naman po sila at nagbibigay ng information sa atin na talaga pong talamak na naman yung nangyayaring illegal drugs sa buong bansa. Doon lang sa probinsya namin, yung mga chiefs of police doon na nakakausap natin, hindi ko nababanggitin isa-isa yung mga pangalan nila. At sinasabi nila sa atin na talaga pong dumami na naman yung mga illegal drugs sa mga kalye-kalye. Hindi Mantakin nyo yan mga kababayan, abogado ang nagwiwika niyan ha, na naging talamak na naman under sa bangag na administrasyon ang mga addictus benedictus sa daan. Grabe talaga. Paano ba naman kasi nakikita nila sa harap ng media, no, na ang mga addict pa ang kinakampihan ng mga pulpul na politiko. Habang ang naglinis na mga Duterte, PNP, sila pa ang ginagawang masama ngayon. Nakakadismaya talaga mga kababayan. lamang po doon sa Pangasinan, kung hindi kahit na sa ibang lugar dito sa Pilipinas. At iyan po yung nakaka-dismaya na habang nangyayari itong mga kalamidad sa atin, may mga nasirang mga infrastruktura, may mga importanteng dapat na asikasuhin at nangyayari itong mga illegal drugs at mga kriminalidad, petty crimes. Wala nga sigurong heinous crime na nangyayari pa pero maraming petty crimes na nangyayari. At kung yan po ay nai-report ng tama ng ating mga kapulisan, ay siguro pagtuunan natin ng pansin yan. So I don't see the relevancy right now of continuing that kind of investigation in Congress, more particularly in the Quadcom Committee. Otherwise, mamimisinterpret po yan ng ating mga kababayan na witch hunting lang ito. Ito ay political motivated at ang purpose lang nito ay sirain yung mga Duterte, lalong-lalo na si BP Inday Sara dahil Tama. siya yung frontrunner to be next president in 2020. Ang tagal-tagal pa po ng 2028 elections para po ang ating mga resources sa Pilipinas na kukunti ay uubusin natin yung panahon natin sa ganitong klaseng mga hearing. So, sa tingin natin, sir, may kinalaman to sa 2028 elections? Well, the way I take a look at it, hindi naman po tayo pinanganak ng Jurassic time,
Sabi ko nga, I was practically involved in Philippine politics since 1987. I was one of the founders of Lakas Christian Muslim Democrats, the party now of my good friend and beloved compadre Speaker Martin Romualdez. 1992, 98, I even became Secretary General of that party before I decided to leave the party and join PDP Laban of President Rodrigo Duterte in 2016. No? So, yan po yung ating sinasabi na wag nang masyadong gawing politika yung hearings natin sa Congress. Let's focus on vital legislations. Katulad yan, binabanggit natin dito yung tungkol sa BRICS, binabanggit po natin tungkol yung mga special economic zones. Why not focus on crafting legislation that will really help invite more foreign investors to come? And mind you, merong importanteng industriya sa mundo na pwedeng dalhin natin sa Pilipinas ngayon na hindi na natin kailangan ng batas. Ano ito? Tourism. Tourism. Oh my God. Alam po niyo yung pagbiyahe-biyahe ko nakakalungkot. Halos walang laman yung mga eroplano. Bakante yung mga eroplanong patungo sa Hong Kong, patungo sa Taiwan, patungo sa Japan, patungo sa China. Pagbalik, ganun din. Kalug-kalug yung mga eroplano. Kaya yung Philippine Airlines, halos wala ng flights na ginagawa ang Philippine Airlines sa mga bansang patungo ng China. Dahil walang turista na pumapasok dito. Pero magpunta ka sa ibang bansa, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia, Cambodia. Millions ang mga turistang pumapasok dyan sa kanilang bansa. Sa buwan-buwan. Sa Malaysia nga, yung aking mga kausap doon. Paano ba naman kasi, attorney? Alam na ng mga turista na napakadelikado sa bansang Pilipinas na hindi lang talamak ang patayan, kundi talamak din ang nakawan. Mantakin nyo yun, mga kababayan, na nababalita kung gaano kalala ang mga krimen sa bansa natin. Nakakahiya talaga. Kaya hindi rin natin sila masisi kung ayaw na nilang bumisita sa ating bansa. Kahit siguro ako, kung malalaman ko na kung talamak ang krimen na bansang aking pupuntahan, wag na lang, mga kababayan. Sabi ng mga Malaysian, hindi na namin alam kung paano namin i-accommodate itong mga turistang pumapasok sa amin. We are really rushing the construction of new hotels, more lodging houses, and more roads to reach the other destinations in Malaysia. Dito sa atin sa Pilipinas, bakit ganun? No? Lagi na lang sinasabi sa data na pinapakita ng Department of Tourism. Lagi na lang ang top tourist visitors dito sa ating bansa, nakalagay doon, Americans. Second, Koreans. Tapos sumunod ang Chinese. Pero kung susuriin mo yung Americans, hindi po sila totoong Amerikanong puro-purong Amerikano. Filipino-Americans yun. Nagkaroon lang sila ng American citizenship at dala-dala nila American passports. Siyempre, pagdating dito sa record ng ating Department of Tourism o Department of Immigration, ay sila ay American tourist. Pero mga Pilipino yun no? Kaya magpunta po kayo sa mga restaurants, hotels, umikot po kayo sa buong Pilipinas. Meron ba kayong nakikitang mga puti, mga black Americans na kumakain sa mga restaurants? Or even magpunta po kayo sa mga resort areas? Mali po. Madalang po. Magpunta po kayo sa ibang bansa. Makikita nyo dito sa kanila. Para po kayong nakakita ng hindi lamang po batalyon, kung hindi brigade or kaya division of tourists na pumapasyal sa mga iba't ibang lugar. Yeah. Sir, last two questions po. Sa tingin niyo po ba, yung pagdalo ni PRRD sa Senado, may impact ito sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa politika sa Pilipinas? And second question, you're running under the PDP slate. Ano yung magiging effect kaya nitong mga hearings against the Dutertes sa inyo po? Well, PRRD is always a political force. Umapir man siya doon sa Senado or hindi siya umapir kahapon, si Tatay Digong ay isa pa rin sa mga leader na nirespeto
Hindi lamang po sa Pilipinas kung hindi sa lahat ng panig ng mundo. He is still very popular among the ASEAN leaders. Ako'y madalas kong makausap yung mga ASEAN leaders sa mga international conferences. At lagi Panigurado. nilang kinukumusta. O, kumusta? Si President Duterte. No? Kumusta si President Arroyo? Kasi malapit po ako sa dalawang presidente na yan. Kung buhay pa sana si President Ramos, kukumustahin din po nila si President Ramos. So, he is always a very strong force pagdating sa eleksyon. And his endorsement is going to be very valuable. No? Pag-appear niya kahapon sa Senado and looking at what transpired and comments that I've seen in the social media, Facebook, YouTube, Instagram, even Twitter, 90%, more than 90% were positive for Tatay Digong. Ano? Ngayon, yung pagtakbo ko sa PDP laban for Senator, hindi ko po ito pinangarap. Hindi ko po ito talagang inambisyon. At ayoko talaga. Ayan, dito si Sir Wilson, si Professor Romel, at saka si Mr. George Cham. At sinabi ko, merong invitation sa akin. May nomination sa akin na isasama ako sa ticket ng PDP laban. Pero alam ko naman yung capacity ko. Hindi naman po ako popular, hindi naman po ako movie star, hindi naman ako nasa entertainment industry, hindi naman po ako isang media personality sa television or social. Isa lamang po akong ordinaryong magsasaka at nag-aalaga ng mga baka at mga farm animals doon po sa Pangasinan. Meron din po akong konting nalalaman sa batas at yung aking exposure naman, experiensya, ay yun lamang po yung aking maipagmamalaki. Pero pagdating po sa gagastusin, alam naman po ninyo yung pagtakbo sa eleksyon, lalong-lalo na po pag tumatakbo ka ng national position, katulad ng senador, kailangan mo ng malawak na exposure para malaman ng taong bayan na ikaw ay kandidato. Yun ang isa, awareness. No? Mababa tayo sa awareness. No? Pangalawa, kung aware na nga sila, makukumbinsi mo ba sila na ikaw ay yung kanilang bubutuhan? So, tignan natin, sabi nga na sa akin ni Executive Secretary Bingbong Mijaldea, nung nakausap ko siya sa telepono, nasa ibang bansa ako nung binanggit sa akin, sabi niya, Raul, you are nominated to be part of the PDP Laban senatorial slate. Sabi ko, sir, wag na po. Wag niyo na ako isama dyan kasi ako naman po nananahimik po ako na at saka ayaw po ng members of family ko, yung aking asawa, yung anak ko, ayaw po nila na ako At saka hindi naman po ako mananalo. That was the exact statement I gave. At ang sagot sa akin ni Secretary Mijaldea, how sure you are that you will not win? Hirap sagutin yon. No? Very subjective. So sabi ko, sinabi niya, well, give your time to think about it. Anyway, 2 weeks from now, yun naman ang formal filing ng certificate of candidacy. So I was out of the country. Umalis ako ng October 6. Bumuyahin na naman po ako sa ibang bansa kasi marami rin po tayong mga commitment sa ibang bansa. Pero just to comply with the request and para wala silang masabi sa akin. But sinabi ko sa kanila, if you can find another candidate who could file and worthy of running for the Senate, ibigay na lamang po ninyo sa kanila. But I left my certificate of candidacy and my certificate of nomination and acceptance. I signed them at binigay ko sa aking lawyer, si Attorney Joseph Franesa, that wait for my instruction if I need to have that document filed before the Comelec. So yun nga po, noong October 7, sinabi sa akin, kailangan na ma-file na lahat yung mga senatorial candidate. Wala na po akong choice. Nasa ibang bansa po ako, inutusan ko yung abogado ko, final niya po yung aking COC at saka CONA sa Comelec. At dumating nga po si PRRD sa Manila Hotel to meet the senatorial candidates of PDP Laban. Ako po ay wala doon kasi nga po nasa ibang bansa po ako. Kaya hindi po na itaas ni Tatay Digong yung aking kamay sa noong October 7. I am hoping that I could be given an audience to meet him soon and may formally ma-endorse din po ako ni Tatay Digong. And I'm going to seek for that. Kasi andito na tayo Magagalit po sa akin si Boss Wilson at saka si Mr. George at saka si Professor Romel
Pag hindi ko po ito tinuloy ang laban at talaga po kailangan nating umikot at maipakilala ang ating sarili, malaman ng ating mga kababayan na tayo ay naririto at tumatakbo po bilang isang senatorial candidate under PDP Laban. Yun po. Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin. Panalo si Pangulong Duterte sa Supreme Court yung human rights petition na naisampa laban sa kanya doon. Okay, ito sa Inquirer News headlines. Dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. Final and executory na, sabi dito. Okay, the dismissal of petitions for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. Okay, so naipasok na po sa nag-release po ang Supreme Court ng pahayag o dokumento tungkol nito noong April 29, 2024. Ngayon lang nakuha sa media. Okay, so naipasok na itong desisyon na ito, yung final and executory, naipasok na sa entry of judgment na ibig sabihin recorded na sa books of Supreme Court at hindi na ito pwedeng i-appeal. So, talagang iiyak na yung iiyak na naman alam nyo na, Risa Ontiveros, Leila de Lima. Ganito kasi may i-final na kaso nun, tong Karapatan, yung mga leftist groups. So, idinamay nila si PRRD nung presidente pa siya. So, talo sila sa lower court. Pagdating sa Court of Appeals, talo pa rin sila. So itong Karapatan and other leftist groups nagpetition sa Supreme Court noong 2019. Okay, so after how many years? 5 years. Ito na, nagdesisyon na ang korte, final and executory, walang kinalaman, walang pananagutan si PRRD doon sa sinasabi na pagkamatay, yung alleged extrajudicial killings related sa kampanya niya noon laban sa bawal na gamot. So, good news. So, ito pa ngayon. Yung sinasabi na umamin ng presidente na may DDS, sige, pailan nyo ng kaso at handa naman ng presidente na harapin yung kaso. Mas maganda pa nga gusto niya. Okay, so, pasalamat tayo. At unti-unti nang lumilinaw, walang ginawang alleged extrajudicial killings panahon ng kampanya laban sa droga. At ito, napakagandang desisyon ito ng Supreme Court. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Attorney Maria Cristina Conti. Siya, ICC Assistant to Counsel. Abogada ito na sa ICC connected, Nako, ang ganda yung pahayag niya. Supalpal ang mga kongresista, lalo na yung sa Quadcom na nagsasabi na may malakas na daw na kaso laban kay PRRD. Ito, pakinggan natin ito. Abogada na connected sa ICC, sikat ito sa larangan ng pag-aabogasya. Ito yung kanyang pahayag. Pakinggan natin Basahin ko. Kung para sa legal purposes, palagay namin may dagdag na kaunting pwede maisubmiti sa International Criminal Court patungkol dito sa crimes against humanity. Pero, ito na. Kung may nabuo bang kaso laban kay Presidente Duterte, kung baga dito sa Pilipinas, mukhang hindi pa malinaw dahil gulo-gulo din yung mismong statements niya
Kaya pa sabihin natin na, 'di ba umamin naman siya. Kailangan pa po ng dagdag ebidensya para makapagbuo dito sa Pilipinas ng kaso. Oh, 'di ba klaro? Hindi malinaw. Ito kasi Senator Risa Hontiveros, Abante, kung sino-sino pa yan. Sabi niya, umamin na siya eh. Umamin na siya na may DDS. Pwede nang kasuhan. Marami nang naghihikayat sa mga relatives ng biktima ng alleged EJK. Sampahan nyo na ng kaso. Yun naman ang gusto ni PRRD. Sabi niya, sampahan nyo ako ng kaso. I take all legal and moral accountability sa nangyari sa war on drug. Correct. Doon siya pinalakpakan ng tao. Yung sabi niya, kung mauulit lang, mabigyan ako ng pagkakataon, doblihin ko pa yung ginawa ko para labanan itong droga na ito. Hindi ako magdadalaw isip, doblihin ko ang kayod ko. Nako, yun. Biglang pumalakpak ang audience na nagalit si Senator Pimentel. Wala pa. Magulo yung statements niya. Mabuti ito. Magaling talaga itong abogado, si Attorney Cristina Conte. Bata pa ito Kaya lang, eksperyensadong abogado. Very realistic, practical. Magulo yung statements niya. Yung pag-amin na may DDS, hindi pa yung sapat na kaso. Okay. Kailangan ng mga specific na ebidensya. So, ano ngayon? Sana makarating ito kay Senator Hontiveros, Congressman Abante, sino pang mga congressman na yung mga batang congressman. Matuto kayo kay Attorney Maria Cristina Conte. Salamat po, Attorney Conte, sa iyong napakalinaw na paliwanag. Walang matibay na kaso laban kay PRRD dito sa Pilipinas. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga trending na balita sa social media ngayon. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming salamat mga kababayan, ingat and God bless.